Kaya mga kababayan, isipin yung mabuti, analyzein yung mabuti, yung mga sinabi ni Aimee na paninira sa kapatid niya. Wala pong katotohanan yan. Walang katotohanan at pawang mga kasinungalingan. Ito nga mga idol ang mga pahayag ng 81 years old na lolo na matagal nang nakasama ng mga Marcos. Ayon nga mga idol sa kanya, ang mga pahayag ni Senador Aimee Marcos di umano ay pawang kasinungalingan at matinding akusasyon at paninira lamang ang paratang na ito laban sa kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon pa nga mga idol sa lolo na ito, na kung saan nga mga idol ay sinasabi niya na hindi niya sukat akalain na magiging ganito ang magkakapatid na ito, na ayon sa kanya nga mga idol ay hindi naman ito dati nag-aaway at pawang masaya lamang ang kanilang pamumuhay na magkasama. Subalit laking gulat di umano nga mga idol niya na marinig at mapanood ang isang pahayag ni Senador Aimee Marcos laban sa kanyang kapatid, na kung saan nga mga idol ay naakusahan ng paninira na halos buong mundo ang nakasaksi. At ayon pa nga mga idol sa lolo na ito ay sinasabi na kung totoong kapatid si Aimee Marcos na imetuturing ay dapat hindi niya ginawa ang mga bagay na ito. Yung mga sinabi ni Aimee na paninira sa kapatid niya, wala pong katotohanan yan. Nasa tabi ako ni BBM yan, alam ko kung anong gusto niyang makain. Nilulutuan pa namin ng kambing yan. Walang bisyo yan. Alam mo, Senadora, hindi ako dapat magsalita. Pero parang nasaktan ang dibdib ko yung sinabi mo kay Master Bonget, now PBBM. Hindi ko kalain na sisirain mo yung kapatid mo. Kadugo mo yan eh. Hindi ko akalain, ma'am. Unang-una po, dapat ikaw ang head ng family kasi ikaw ang panganay. Ngayon ko lang nalaman po na nag-ibang pagkaugali mo. Hindi ko akalain po, baka nahagip ka ng mga malalang typhoon. Ang nasaktan po ako, yung sinabi mo, malala. Hindi naman totoo yan eh. Kilala ko yan si Bunget. Kilala ko kayo. Kilala ko si Irene. Kilala ko si yung bunso. Si Miss Amy. Sana po isipin nyo naman mabuti po. Kapatid mo yan. Kadugo mo yan. Eyewitnesses. Kayong tatlo, napakasaya na ninyo noon. Nung bata pa kayo, napakasaya. Hindi ko akalain na ganito ang nangyari. Hindi ko alam kung anong nangyari. Baka na bagyo, baka na typhoon Uwan ka, na typhoon Yolanda ka. Pero sana ma'am, wag naman ganyan. Para itinuturing ko na kayong mga anak ko. I am 81 years old na po, na naglilingkod pa rin sa pamilya ng Marcos hanggang ngayon. Huwag kayong magagalit po. Itong mensahe ko para sa inyo po. Kasi mas matanda ako sa inyo. I consider myself as your stepfather kung tutuusin. Advice ko lang, ma'am, mahalin mo yung mga kapatid mo. Ako rin, panganay ako sa pamilya, ma'am. Siyam kami magkakapatid. Pero hindi kami nagsisiraan. Kung pwede mong takpan yung kapatid mo, takpan mo. Ganyan yan. Blood is thicker than water. Mga kababayan, isipin yung mabuti, analyzein yung mabuti, yung mga sinabi ni Aimee na paninira sa kapatid niya. Wala pong katotohanan. Ma'am Senadora, nakikiusap po ako. You are very talented. You are Princeton graduate po. Napakatalino nyo po. Pero isipin nyo, huwag kayong you know that already, ma'am. You are very
very talented, you are very, napakahusay nyo po. Kaya yun ang last na mensahe ko po. Sana po makakarating pa sa inyo itong mensahe ko, ma'am. And kung sakali man meron akong nasabing mali, tawagan lang ninyo ako. Mapapatunayan ko lahat ng mga sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Kaya, ma'am, kung mariluluhod po ako sa inyo, gumising naman kayo. Gumising naman kayo, ma'am. Isipin yung mabuti yung sinasabi nyo. Sa bawat pamilya mga idol ay hindi may iwasan ang mga personal na galit. Subalit ang galit na ito nga mga idol ay kinakailangan bang ibulgara sa buong mundo? Sukdulan ba talaga ang galit ni Imee Marcos sa kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos upang siraan siya sa harap ng maraming tao at siraan siya sa buong Pilipinas? Ang mga akusasyon at paratang ni Senador Imee Marcos ay halatang pamumulitika at pawang walang katotohanan na kung saan nga mga idol ay nais lamang nila na mapababa sa pwesto at mapatalsik si Pangulong Bongbong Marcos upang mapalitan siya agad ni Sara Duterte na kung saan nga mga idol ay atat na maging presidente upang maabsuelto na ang lahat ng mga buhaya na kanilang mga kakampi. At marahil nga mga idol galit na galit si Imee Marcos kay Pangulong Bongbong Marcos ay dahil marahil siya din ay kasabot din sa mga anomalyang korupsyon sa flood control na kung saan nga mga idol ay sinasabi nga na dawit din itong si Imee Marcos. At marahil pa nga mga idol ang isa sa dahilan dito ay dahil sa malapit na malapit siya sa dating Pangulong Duterte na kung saan nga mga idol sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos ay nakulong at nadala sa dahig itong si dating Pangulong Duterte na kung saan nga mga idol ay very close sila ni Imee Marcos. At makikita nga mga idol at mapapansin sa video na ito na ang bawat tangina ni Duterte at ni Marcos Imee ay napakalakit at tila ba mayroong malalim na kahulugan. Ano ang masasabi niyo mga idol sa reaction video na ito? Naniniwala ba kayo sa mga sinabi sa mga paratang at akusasyon na paninira ni Senador Imee Marcos laban sa kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos? O naniniwala ba kayo ng lahat ng mga sinabi niya ay pawang kabaliktaran at walang katotohanan? At naniniwala ba kayo sa mga sinabi ni Lolo na kung saan ay matagal nang nakasama ng mga Marcos? Ano ang masasabi ninyo mga idol? Ibahagi niyo naman ang inyong opinion sa ating comment section. You were a teenager. I mean, given the fact that you grew up with so much power, did you drink too much? No? I'm just curious. Me? Well, did you ever try drugs? Well, when I was in school, there was always people were always rolling. Marijuana? Yeah, so when I was in Oxford. But I'm an asthmatic, so I can't smoke anything. So you've never tried I marijuana? tried it, but it gave me such an attack that I said forget it. It's simply not for me.